Makabatang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo at naway nasa ligtas kayong kalagayan habang nanonood ng ating munting programa? Ako po ang inyong Ate Michelle. Last week, ating nalaman ang pagpapatupad ng Shield Against Child Labor Program ng Department of Social Welfare and Development sa Region 11. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang pinakabagong report na inilabas ng Council for the Welfare of Children tungkol sa sitwasyon ng mga bata ngayong pandemya. Sa Parenting Matters, isang tatay mula sa Davao City ang magbabahagi ng mga simpleng paraan upang mapanatiling matiwasay ang pamilya. At tunghayan ang bayanihan ng mga guro upang turuan ang mga bata sa pagbasa. Kaya naman simulan na natin ang ating munting programa kung saan bata ang bida. The COVID-19 pandemic made a significant impact on the lives of the children, adolescents, and their families. Thus, the Council for the Welfare of Children gathered pertinent information from the partner government agencies and non-government organizations to paint a picture of our children's situation from January 2020 to April 2021. And to tell us more about CWC's data on children's situation during the pandemic, makakasama po natin si Mr. Bong Binondo, ang Regional Coordinator of the Regional Subcommittee for the Welfare of Children Region 11. Magandang araw at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang araw din, Ma'am Michelle, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa nito. Sir Bong, base po sa inyong report, ano po ang sitwasyon ng child poverty sa ating bansa ngayong panahon ng pandemya? Ngayon, Ma'am Michelle, yung ating poverty ay umabot ng 66%, no? Itong data na ito ay nakita natin yung mga poor Filipino families na meron tayo ngayon, yung insufficient yung food and non-food na basic needs nila. So, yan po yung nakita natin. At meron tayong 31.4% na mga bata living below the basic needs poverty line. Yun po. Ano-ano po ang inyong nakikitang dahilan kung bakit tumaas ito? Meron tayong mga pag-aaral na nagawa, yung national partners natin. At lumalabas sa mga pag-aaral na ito ay dahil sa lockdown noong March 2020, dahil ito sa pagsasara ng ating ekonomiya. Pangalawa, yung mga nawawala ng trabaho, yung mga parents nila. At yung basically, yung pagkain hindi available sa kanya-kanyang lamesa o mesa sa bawat Pilipino. So basically, yung quarantine classifications natin nung na-recognize natin na pumasok na yung pandemya, ito yung mga nagiging problema natin kaya tumaas yung poverty incidence natin at may mga kaukulang epekto ito nung pagsasara ng ekonomiya, nawala ng trabaho at nagtanggalan yung mga empleyado dahil nalulugi na rin yung kumpanya. Ang iba rin gustong magtrabaho pero hindi pwede dahil ipinagbabawal. At paunti-unti talaga yung pagsasara ng iba't ibang private establishment natin. So, nalulugi. So, walang choice. At ito, pag walang trabaho ang isang parent ng isang bata or the breadwinner ng isang pamilya, wala siyang may dadala na pera o pagkain na pambili sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ano naman po ang naging epekto ng pandemya sa education and health nutrition ng mga bata sa ating bansa? Yes po. Yung kasalukuyan nating na-recognize, yung epekto talaga sa education, malaki at malawak. Yung iba kasi, nagbaba talaga yung enrollment natin and participation. Pangalawa, medyo may epekto ito dahil hindi lahat ng mga bata ay may gadget at maganda ang internet connection. Kagaya ng Department of Education, nag-a-adjust din sila. At pangalawa din, medyo may kahirapan doon sa mga ginagawang mga assignments, no? So, medyo malaking epekto rin sa bata yung
biglang nawala yung face-to-face, yung pakikipag-usap, nakasama yung mga kamag-aral nila. So, ito rin ay may epekto sa pagiging mapag-isa ng bata doon sa bahay, yung biglaan lang. So, it speaks about yung epekto ng mental health, tapos yung mga feelings nila na medyo malungkot at may takot dahil sa pandemya at kung ano-ano pang pwedeng ma-develop na emotion sa isang bata. So, pwede rin namang sa nutrition naman na kabilang dako ay yun nga, lockdown lahat lockdown. Minsan hindi naman ma-access yung halimbawa 2 weeks na lockdown, ma-access yung pambili ng masustansyang pagkain or baka wala talagang pambili ng masustansyang pagkain. Ito ang lumalabas sa mga pag-aaral. At medyo rin may epekto doon sa mga malnourished children na umaasa sa supplemental feeding program ng gobyerno. So, the delivery, although meron dyan, pero we expected talaga na tataas ang malnutrition, no? Dahil ditong umaasa sa supplemental feeding program natin. So, nevertheless, tuloy pa rin yung programa pero medyo yung mga data natin sa pag-aaral ng mga partners natin, may malaking epekto talaga sa edukasyon at nutrisyon para sa mga bata. Maya-maya po ay ipagpapatuloy natin ang ating makabuluhang talakayan kasama pa rin po sa Mr. Bong Binondo, ang Regional Coordinator of the Regional Subcommittee for the Welfare of Children Region 11. Ikinasal ng mga guro sa Baon Elementary School sa bayan ng San Isidro, Davao Oriental ang advokasiyang Community Pantry on Wheels para tuluan ang mga batang hirap sa pagbabasa. Isinasakay sa truck ang mga reading materials at binibisita ang mga liblib na purok sa kanilang bayan. Tinuturuan ng mga guro ang mga struggling readers at ipinapahiram sa kanila ang mga libro sa loob ng 1 linggo. Sa Pangutosan Elementary School sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro, kapit-bisig naman ang mga guro at community partners upang maging volunteer reading tutors ng mga elementary pupils kung saan pinupuntahan nila ang mga bata sa kani-kanilang mga bahay upang turuang magbasa. Kanya-kanya din sila ng diskarte sa pagsagawa ng mga creative materials upang maaliw ang mga bata habang natututo. Bahagi ito ng programa ng Department of Education na pagbabasa tungo sa edukalidad na sistema. Sinisiguro naman ng mga guro at volunteers na nasusunod ang health protocol sa pagsasagawa ng aktibidad. Samantala, patuloy niyo po kaming samahan sa ating kampanya upang tuluyan ang wakasan ng child labor. Mari po kayong lumahok sa ating kampanya sa pamamagitan ng pagbisita at paglagda sa ating Pledge of Commitment sa www.change.org. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sama-sama po tayong magtulungan upang maabot ang layuning maprotektahan ng lubusan ang mga bata laban sa child labor. Patuloy ang ating pagbabahagi ng school and art materials sa isang maswerteng netizen na makakapagbigay ng makabuluhang sagot. Para sa mga kabataan, anong mga hamon ang iyong hinaharap sa online at modular learning at paano mo ito mapagtatagumpayan? I-comment lang ninyo ang inyong sagot and don't forget syempre to like our page at i-like and share ang videong ito. Kaya naman, comment na! Nagpapatuloy ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa sitwasyon ng mga bata ngayong panahon ng pandemya. Kasama pa rin po natin si Mr. Bong Binondo. Ngayon naman, ang komunidad naman po ang ating bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong. Narito po ang kanilang mga tanong at ang kasagutan ni Mr. Binondo. Ako po si Kagawad Rizalyn Garcia at ito po ang tanong ko. Ano po ang mga pangunahing pang-aabusong naranasan ng mga bata ngayong pandemya? Mas lalo ngayon, tinitingnan natin, monitor on reported cases na meron tayong naka-lockdown lang nasa bahay. So, ang daming nakita nating abuso. Hindi lang doon sa bahay, pero doon sa street, especially yung curfew natin, no?
Meron mga reported cases, sexual, physical abuse, psychological abuse. So ang daming dumadating sa opisina at kanya-kanyang ahensya like sa police, sa local social welfare, sa barangay council for the protection of children. So ito yung mga kasong tinitingnan natin na kahit pandemya pa ay mas grabe yung epekto niya na abuses, no? But tinitingnan din natin pag-monitor nito na may iilan kasi na lockdown, so hindi makapag-access on reporting, hindi makapag-report, hindi makapunta, so kawawa yung bata, wala siyang access online, internet, sa pagsumbong. So meron din tayong mga na-recognize niyan, lalong-lalo na sa liblib na lugar. So tinitingnan natin na maayos dapat through our agencies naman na partner na i-remind yung mga local government, especially our local council for the protection of children, na maigi na nandyan pa rin yung mga mekanismo paano makasumbong yung mga bata at yung mga concerned citizen kung may mga pang-aabuso nangyayari against sa bata, no? So yun yung mga reported natin na mga kaso, physical, sexual, psychological, no, especially pandemic. While may abuso diyan, may pinagdadaanan din ang mga bata na mental health and psychosocial support na pangangailangan. Ako po si Kagawad Melissa Cavite at narito po ang aking tanong. Ano naman po ang mga interventions na ginagawa ng inyong ahensya para sa mga bata? Hindi po, yung Council for the Welfare of Children through our Regional Subcommittee for the Welfare of Children ay patuloy yung pag-monitor ng mga kaso sa bata, especially ilan ng bata na tested positive ng COVID, mga abuses. So patuloy pag-monitor sa pagkakaroon ng mga meetings, coordination, patuloy din ang mga increasing awareness natin, kagaya ng programang ito, yung public advocacy, partnership building, at saka pagpapalaganap ng karapatang pangbata sa komunidad at ano-anong klaseng tinitingnan natin na pang-abuso. Halimbawa lang, may mga kaso tayo na napipilitan ang mga bata na magtrabaho dahil nga nakita nilang sitwasyon sa bahay at pamilya na nawalan din ng trabaho. So, iilan lang yan. Patuloy pa rin ang ating monitoring sa mga programa, lalong-lalo na sa mga local council for the protection of children. Tinitingnan natin yung mga polisiya, programa, yung budget nila, no, through our child-friendly local governance audit at LCPC functionality assessment. So, hindi nahinto dyan, especially yung mga mekanismo natin ng violence against women and children's death, no? Nagre-report pa rin yung Women and Children Protection Desk natin sa PMCPRO 11. Yung sa DOLE naman, nagre-report naman through their profiling. Patuloy pa rin yung referral services. So kabuuan, as a committee, as a council, we closely coordinate to each other para matugunan yung mga urgent needs, no, na mga bata, especially nandito tayo ngayon sa pandemya. So patuloy yung pagtingin namin sa programa, palisiya, budget para sa mga kabataan. So patuloy pa rin yung mga partnership natin, yung prevention, protection, and prosecution naman sa mga nabibilang na mga perpetrator or identified natin. So lahat ito, tinitingnan din natin yung mga patuloy rin ang mga special events natin, International Child Labor Day, National Children's Month, at kung ano-ano pang pwedeng gawin para lang maipaabot sa mga kabataan through our partners, paano mag-report, paano mag-respond, at panatilihing i-remind yung pangkalahatan na may pangangailangan ang mga bata at may mga epekto na minsan nakikita natin at hindi nakikita na kailangan nating
tingnan at bantayan para sa ikabubuti ng mga kabataan. Ako po si Jason Vicente at narito ang aking tanong. Kung may impormasyon o gustong isumbong na mga kaso ng anumang pang-aabuso laban sa mga bata, sa anong paraan po pwede maidulog ito sa inyong ahensya? Tinitingnan natin yung referral pathway natin. Pag may bata man na magsumbong or concerned citizen or kahit sino man, pwedeng lumapit sa pinakamalapit na barangay or Barangay Council for the Protection of Children or maghanap ng sinong nasa katungkulan ng barangay para ma-refer doon sa trained na mga kasamahan natin sa Barangay Council for the Protection of Children. Pangalawa, pwedeng lumapit diretso sa Women and Children Protection Desk ng ating mga police stations, no? Pangatlo, pwede ka namang mag-disclose doon sa mga teachers natin, educators sa Department of Education, whether it is public or private, at doon din sa mga daycare workers natin. Pang-apat, pwede naman sa media para ma-refer ka. Pang-lima, pwede kang lumapit diretso sa mga local social welfare and development office na sa isang munisipyo or isang syudad, meron tayo niyan. Or pwede kang dumiretso sa probinsya ng PSWDO or sa DSWD 11. Or kung anong klaseng mga kung trafficking man yan, pwede ka naman lumapit sa Interagency Council Against Trafficking. Kung child labor naman yan, pwede kang lumapit sa Regional Child Labor Committee. Sa amin naman, kahit anong kaso ng bata, pwede naming i-entertain at agad doon sa appropriate agency, no? Kung children in conflict with the law naman, meron tayong Regional Juvenile Justice Welfare Committee. Pag sa nutrition naman, meron tayong National Nutrition Council. So, bawat ahensya may komitiba tayo or council na nakatutok para sa mga bata. Or pinakamaigi, kung medyo may access tayo sa social media, meron tayong pwedeng EPM, yung Women and Children, or ireklamo ng WCPD. Pwede naman sa mga pages at mga FB pages ng ating mga partners. So, meron din tayong mga hotline, no? Halimbawa, may local hotline tayo at may national hotline din tayo. Pwedeng 911, pwede namang localize yung mga bawat munisipyo at syudad may ini-install na mga hotlines, no? Cellphone numbers or yung mga ginawang landline numbers natin, no? Pwedeng malapitan at maidulog para pag ma-report ito, marespondihan agad, no? Kasi medyo doon tayo nananawagan yung sana ma-report ito, break the silence. Hindi lang basta itago ito o natatakot tayo, but bagkus ating ipaalam sa kanila, iparamdam na may gobyerno at may mga NGO, CSOs or partners na child advocate na pwedeng tumulong at mag-assist sa kanila para maprotektahan ang kabataan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga tanong. Naway nabigyang linaw po ang inyong mga tanong ng ating bisita. Sir Bong, bilang pagtatapos po ang inyong mensahe po para sa mga bata at mga magulang. Sige po, para sa mga kabataan at sa mga parents natin, no? At sa pangkalahatan na, huwag nating kalimutan na may hinaharap tayong pandemya, itong isang sakit virus na pwedeng ikamatay. Pero mas may malalim pa tayong challenges na hinaharap. Yung mga bata, kumusta ang health and nutrition nila, kumusta ang edukasyon nila, especially their mental health. Kumusta sila ngayon? Nag-iisa, kinakausap ba natin sila? Ano kayang takbo ng isip nila, no, during sa pandemic natin, no, na minsan kailangan nila makakausap. So, ang mensahe natin para sa pangkalahatan is maging sensitibo tayo sa mga bata, yung mga behavior nila ngayon, kumusta na sila, at para maagapan natin at hindi tayo makot unaware kung ano ng
state of mind nila or well-being ng mga bata sa ngayon. So, patuloy tayong makiisa sa mga programang ganito, makilahok, kinig, at magtanong, at saka para mas marami tayong malalaman at kapartner namin kayo sa pag-develop pa ng ibang pamamaraan, paano natin matulungan yung mga bata at maproteksyonan sa, especially doon sa grassroots level, sa community level, at makapag-disenyo kami, makapag-enhance, makapag-develop, formulate ng mga pandemic response na programa at palisiya para sa mga kabataan, especially sa gobyerno at sa private sector natin, no, na mga kasama natin. So, patuloy din tayong magdasal na sana living with the pandemic ay magkaroon tayo ng kampante sa buhay at mailagay natin yung protection by sooner or later na yung mga bata ay magbalik normal, na makapag-aral, ma-develop pa rin yung potential nila at haharapin yung mga challenges ng pandemya because we need to move on, we need to move forward, we need to live with the pandemic na parang mabalik yung normalcy natin lahat. So, lahat ng ito ay para naman ma-realize natin ang kabuuan, ang children's rights and welfare kahit nasa disaster or pandemya, patuloy pa rin tayong ipagbigay sa kanila yung mga venues where na ma-develop nila. So, mga parents, tayong lahat, even yung mga bata, ay partner natin sa development para maprotektahan yung survival, development, protection, and participation ng mga bata at sa kanilang kinabukasan. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras na inyong inilaan at impormasyon na ibinahagi sa ating munting programa, Mr. Bong Binondo, ang Regional Coordinator of the Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Region 11. Bilang haligi ng tahanan, malaki po ang responsibilidad ng ating mga ama sa ating pamilya. Kaya naman narito po ang simpleng paraan upang mapanatiling ligtas at matiwasay ang pamilya. Panoorin po natin lahat sa Parenting Matters. Hi, my name is Rafael Paulo Apura. I am gladly married to the girl of my dreams, Lithel Angelique, and we are blessed with a baby boy. And what I will share to you are tips that I have learned based on my experiences as a dad. The first tip that I can give to the fathers, especially when we're talking about parenting, is to be a good support to your wife. You know, one thing I've learned from my dad, my late dad, is that the greatest gift that you can give to your child is when you love their mom. You know, ito yung mga bata that will grow with a sense of security. Sila po, they will grow stable, secure, and established emotionally. Number 2, I believe this is very important, time management. To all the dads out there, you know, don't bring your work at home. You know, what I mean is that if it's way past your working hours, don't bring your work at home. It's important for us to time manage, especially during this time of pandemic, you know, because of the COVID. Most of the work right now, work from home. Nauso po yung work from home. Kaya if you don't manage your time well, for instance, you're working from 8 to 5, make sure after 5 p.m., no more work stuff. Not unless may mga, assignments to bring home ka. Like, do it later in the evening. It's important for you to spend more time with your kid. It would be beneficial for you if you prioritize spending time with your kids. Time is very precious. That's why it's important for us to value it well. Don't miss out. Don't miss out yung journey ng anak nyo. The third one and the last one that I'm gonna give to you is to create a good culture. Because I believe the way we treat our child, the way we treat our wives, the way we do things, the way we will act, and the way we will live, kung paano po tayo namumuhay, is based kung paano natin palalakin yung mga anak natin.
kumbaga we're gonna mirror kung ano po yung mangyayari or yung ma-expect po natin sa kanya sa future. To the dads, pwede kayo gumawa ng culture of your own. Ang importante is that you are shaping and molding the foundations of the values of your kids as they grow up. So, that's it for me. I hope it can help, sa mga fathers po natin dyan, these parenting tips that I give. Mga bata, mahilig ka bang kumanta, sumayaw, o gumuhit? I-post na ang inyong mga pictures or video showcasing your talent. Bukod sa pagbabahagi ng inyong mga talento, may chance ka pang manalo ng mga school and art materials at ma-feature sa Bata ang Bida! Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang sagot. Isang lucky netizen ang aming napusuan. Hintayin lamang ang mensahe mula sa aming team kung paano makukuha ang inyong regalo. Mga bata at magulang, naway isa puso ninyo ang ating mga natutunan ngayong araw. Don't forget to like and follow our Facebook page at BuildCup at mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel, BuildCup Child Fund. Magtulong-tulong po tayo sa pagbibigay proteksyon, pagpapayo, pangangalaga at pag-alalay sa ating mga minamahal na mga bata. Hanggang sa muli dito pa rin sa ating programa kung saan Bata ang Bida. Ako po si Michelle Robin and I stand against child labor. La 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 la. 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 Mga munting paa saan ang punta? Sa bawat hakbang palapit ng palapit sa pag-asa. Aakinin. Dito tayo sa lugar kung saan matamis ang ngiti ng bawat bata, nakadungaw sa kinabukasan walang ligalig. Ako'y isang munting bata, hayang maglaro, matuto, mangarap. Ako'y isang munting bata, matayog ang aking pangarap. Narinig mo ba ang aking halakak? Kasiyahang binalot ng iyong pagmamahal at mahigpit na yakap. Mga munting kamay, huwag kang mag-alinlangan dahil meron kang kakapitan. Huwag ka nang mangamba dahil hindi ka na mag-iisa. Ako'y isang munting bata, hayang maglaro, matuto, mangarap. Ako'y isang munting bata, matayog ang aking mga pangarap. Kami ay mga munting bata, sa tulong nyo makakamit ang isang